Lahat ng mga kuha at panorama na ipapakita sa episode na ito ay hindi bunga ng imahinasyon ng mga AI o ng Hollywood graphics. Nasa harap ninyo ang totoong larawan mula sa mga sasakyang galugad sa Mars na ipinadala mula milyong-milyong kilometro sa kalawakan. Halos bawat detalye sa inyong screen ay tunay na anyo ng ibang mundo na naitala ng mga lente ng mga robot na unang naglakbay doon. Sa mga larawang ito, makikita ang tunay na itsura ng Mars. Totoong kuha ito, hindi gawa-gawa o imahinasyon ng mga artista. Ngayon, tayo ay maglalakbay papuntang Mars. Ang planetang laging nababalot ng hiwaga at mga alamat. Malalaman ninyo kung ano talaga ang Mars. Posible kaya na nagkaroon ng buhay sa Mars noon? Anong mga misteryo at kakaibang bagay ang tinatago ng ibabaw ng planeta? Ang pinakamatinding mga lugar sa Mars? Magbabahagi kami ng mga katotohanan na minsan ay tila hindi totoo. Iahambing natin ang laki ng bagay sa Mars at daigdig. Sisilip tayo sa bilyong taon ng kasaysayan ng planeta at makikita natin kung paano unti-unting ginagalugad ng sangkatauhan ang ibang planeta. Kasaysayan ng mga kagamitang ginawa para rito mula mga robot at mga probe para sa mga misyong patungong Mars hanggang mga artipisyal na satellite ng Mars. Ano nga ba talaga ang Mars? Isipin mo ang isang planeta kung saan dati ay may mga ilog na dumadaloy. May mga lawa na kasing laki ng mga dagat. Umulan doon. At posible na may buhay pa nga roon. Ngayon, ito ay nagilong disyerto na umabot sa -100 at 40 degrees Celsius ang temperatura. At dahil sobrang nipis ng hangin, mawawalan agad ng malay ang tao sa ilang segundo. Ang Mars ang ika-4 na planeta mula sa araw. Ang karaniwang distansya mula sa daigdig ay mga 225 milyong kilometro. Kung gagamit ng makabagong raketa, aabuti ng 6 hanggang 9 na buwan ang paglipad papunta roon. Mas maliit ang pulang planeta kaysa daigdig. Ang diametro nito ay mga kalahati ng daigdig. Pero ang pinakakagiliw-giliw ay ang grabidad. 38% lang ito kumpara sa grabidad ng daigdig. Ibig sabihin nito, ang isang tao na may timbang na 80 kilo sa Mars ay mararamdaman na parang 30 kilo lang ang kanyang timbang. Sa ganitong grabidad, maaring iba ang maging pag-unlad ng katawan ng tao. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na maaaring mas matangkad ng husto ang mga tao sa Mars. Kung isipin natin ang isang haka-hakang sibilisasyon sa Mars, ang mga taong may taas na mga 2.5 metro ay maaaring ituring na karaniwan doon. Ang araw sa Mars ay may sarili nitong pangalan na Sol. Ang isang Sol ay halos katulad ng isang araw sa Earth pero tumatagal ito ng 24 na oras at 37 minuto. Mukhang maliit lang ang pagkakaiba, 37 minuto lang bawat araw. Pero kapag pinagsama mo ito sa loob ng isang taon, nagiging mga 9 na dagdag na araw na ito. At sa loob ng 10 taon, halos 3 buwan na ang diferensya. Ibig sabihin, ang oras sa Mars ay halos kapareho ng sa Earth, pero medyo mas mabagal pa rin ito. Sa tingin ko, mahulaan ninyo ang pinakakapansin-pansing katangian ng Mars. Siyempre, ang kulay nito. Mars ay tinatawag na pulang planeta. Simple lang ang dahilan. Ang lupa ng Mars ay naglalaman ng napakaraming oksido ng bakal o sa madaling salita, kalawang. Bilyong taon nang ikinakalat ng hangin ang alikabok sa ibabaw ng planeta. Dahil dito, natatakpan ang buong Mars ng manipis na mapulang alikabok na parang kalawangin na buhangin. Kung nakatayo ka sa ibabaw ng Mars, parang nasa loob ka ng isang higanteng minahan ng laryo na umaabot ng libu-libong kilometro ang lawak. Naisip mo na ba kung paano talaga tunog ang Mars? Ito ba ay ganap na katahimikan ng kalawakan o may sarili bang tunog ang pulang planeta? Na-record talaga ng mga siyentipiko ang tunog sa Mars.
Unang naitala ito ng Mars rover na Perseverance noong 2021. Sabay nating pakinggan ito. Posible kaya na nagkaroon ng buhay sa Mars? Noong 2025 naganap ang isa sa pinakakapanapanabik na mga tuklas sa mga nakaraang taon. Pinayagan tayo nitong mas malalim na silipin ang kasaysayan ng Mars at subukang unawain kung ano ang itsura ng planetang ito bilyong taon na ang nakalipas. Natuklasan ng Mars rover Perseverance ang sample ng bato na may mga posibleng biosignature. Mga bakas na maaring may kaugnayan sa buhay sa planeta. Ang natuklasang ito ay naging matibay na argumento para sa matagal lang pinagtatalunang hypothesis ng maraming siyentipiko. Pero ano nga ba ang mga biosignature? Ang mga biosignature ay mga chemical o estruktural na bakas na maaring maiwan matapos ang aktibidad ng mga buhay na organismo. Halimbawa, tiyak na organikong molekula, natatanging mineral at mikroskopikong estruktura na kahawig ng bakas ng sinaunang bakterya. Ang natuklasang sample ay tinawag na Chiava faults. Sa batong ito, nakakita ang mga mananaliksik ng ilang napaka-interesanteng mga palatandaan. Mga organikong molekula, mga mineral na nabubuo sa tubig. Mga estruktura na kahawig ng posibleng bakas ng sinaunang mikrobyo. At lahat ng ito ay nasa isang batong mula sa Mars na maaaring umabot sa bilyong taon ng tanda. Pero ang mga siyentipiko ay maingat pa rin sa kanilang konklusyon. Ang totoo, ang mga ganitong istruktura ay maaaring mabuo kahit walang kinalaman ang buhay. Eksklusibo dahil sa mga prosesong geolohikal. Kaya hindi sapat ang isang ganitong tuklas lamang. Upang tuluyang ipahayag na mayroong buhay na minsan nang umiral sa Mars, kailangan pang magsagawa ng mas maraming pagsisikap. Dahil dito, ang mga sample na ito ay planong dalhin sa daigdig sa pamamagitan ng internasyonal na misyon na Mars Sample Return. Sa mga laboratorio lang sa daigdig, gamit ang pinakatumpak na kagamitan, masusing na pag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga batong ito. At kung talagang mayroong bakas ng sinaunang mikroorganismo sa loob, mangangahulugan nito na ang buhay ay hindi lang umusbong sa daigdig. Ang ganitong tuklas ay maaring maging isa sa pinakamahalagang pangyayaring pang-agham sa kasaysayan ng tao. Kaya ang magagawa na lang natin ay maghintay ng mga resulta at ika nga, mag-cross ng mga daliri para sa ating mga posibleng ninunong taga-Mars. Dahil dito, may isang interesante akong tanong. Gusto mo rin bang malaman kung talagang nagkaroon ng buhay? O baka may nabubuhay pa rin sa ibang bahagi ng universo hanggang ngayon? Posible kayang natatangi talaga ang sangkatauhan? Sa tingin mo, anong kulay talaga ng paglubog ng araw sa Mars? Pula rin ba, gaya ng planeta? O baka hindi rin ganun kasimple? Maaring magulat ka sa sagot. Kung sa atin, ang langit tuwing paglubog ng araw ay nagiging matingkad na kahel at pula, sa pulang planeta naman ay kabaligtaran ang nangyayari. Sa araw, mapusyaw na kahel-rosas ang langit doon at nagiging bughaw ang paglubog ng araw dahil sa alikabok ng Mars sa atmosfera. Itutuloy, mga kakaibang bagay sa Mars. Maraming kakaibang bagay sa Mars. Taon-taon, mas maraming kamangha-mangha at misteryo ang natutuklasan natin tungkol sa planetang ito. Minsan, sobrang kakaiba ng mga natuklasan, kaya taon ang kailangan ng siyentipiko para maipaliwanag ito. Kamakailan, natuklasan ng Mars rover Perseverance ang malalaking estruktura sa ibabaw ng Mars na parang higanteng sapot ng gagamba. Boxwork ang tawag sa mga formasyong ito.
Sa madaling salita, ito ay isang uri ng network ng mga mineral na gulod na nabuo bilyong taon na ang nakalipas nung dumaan ang tubig sa ilalim ng lupa sa mga bato ng Mars. Sa pagdaan ng panahon, gumuho ang malambot na bato at nanatili ang matitibay na mineral na ugat, kaya nabuo ang kakaibang batong parang lambat. Pero ang pinakakapansin-pansin, sa ilan sa mga istrukturang ito ay natuklasan ng maliliit na bilog na bola na parang maliliit na itlog. Hindi pa tiyak ng siyentipiko kung paano nabuo ang mga ito. Maaring mabuo ang ganitong mga istruktura dahil sa komplikadong reaksyong chemical sa pagitan ng tubig at mga mineral. May ilang mga mananaliksik na naniniwala na ito ay mga kakaibang geolohikal na formasyon lang. May ilan namang naniniwalang ang mga ganitong istruktura ay posibleng hindi direktang ebidensya ng sinaunang biyolohikal na proseso. Kailangan ng pag-iingat sa agham kaya hindi agad nabibigay ng konklusyon ang mga siyentipiko. Pero hindi dito natatapos ang mga misteryosong lugar sa Mars. Ang ilang mga rehiyon ng planeta ay mukhang parang tumigil ang oras doon mula pa nung panahon ng pagbuo ng solar system. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga rehiyong puno ng mga bungangga na mula pa nung panahon ng Noachian sa Mars. Ito ang mismong sinaunang geolohikal na panahon ng planeta at gayon din ang lupain ng Cimmeria o Terra Cimmeria. Isa ito sa mga pinakamatandang rehiyon sa Mars. Matatagpuan ito sa timog na hemispero ng planeta at isa itong napakalaking teritoryo na natatakpan ng libu-libong impact craters. Ang edad ng ilan sa mga crater dito ay higit sa 3.7 bilyong taon. Kung ikukumpara, halos wala nang natirang ibabaw sa daigdig na ganon ang edad. Ang paggalaw ng mga tectonic plate, mga bulkan at patuloy ay patuloy na binabago ang ating planeta. Samantalang sa Mars, maraming bahagi ng ibabaw ang nanatiling halos katulad pa rin ng kung paano sila nung simula pa lang ng kasaysayan ng mga planeta. Ginagawa nitong parang isang geological na kapsula ng panahon ang Mars kung saan maaring pag-aralan ng mga siyentipiko ang mga pangyayaring naganap bilyong taon nang nakalipas.